Tayong lahat ay daluyan lamang o daanan ng mga biyaya ng Diyos patungo sa ating kapwa. Kaya mahalaga na maging responsable tayo at maging mapamaraan sa tamang pamamahala ng mga biyayang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit mahigpit na inutusan ni Jesus ang masasamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay dispensers. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganoon din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, tayong lahat ay nakatanggap, tumatanggap, at patuloy pang tatanggap ng mga biyaya mula sa Diyos. Pero para saan ba ang mga biyayang ito? Ang mga biyayang kaloob ng Diyos para sa atin ay hindi lamang para sa atin, kundi tayo ay mga dispensers lamang ng mga biyayang ito. Ngayon, nauuso na yung mga water dispensers o kaya ay rice dispensers. Sila ay mga lalagyan lamang. Pero hindi lamang lalagyan, kundi daluyan ng biyaya. Parang tubig, yung rice dispensers, dumadaloy lang sa kanya yung tubig. Ibig sabihin, hindi dapat angkinin, hindi dapat sarilinin, kundi siya'y daluyan lamang, daanan lamang ng tubig. Ganon din ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Tayo ay pinagpapala ng Diyos. Hindi ibig sabihin, yung mga pagpapala ng Diyos ay para sa atin lamang. Kundi ang bawat pagpapala, ang bawat biyaya, ay kinakailangan nating ibahagi sa ating kapwa. Ito'y kaloob ng Diyos para sa atin upang tayo ay makapaglingkod, upang tayo ay mapalapit, upang tayo ay umabot sa ating kapwa. We are only dispensers of all God's grace. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na sana yung mga pagpapalang bigay ng Diyos ay huwag maging dahilan ng ating pagiging makasarili. Dahil malinaw na sinasabi sa ating banal na kasulatan, kahit sa sulat ni San Pedro Apostol, na lahat ng pagpapala ng Diyos ay kaloob sa atin upang gamitin natin sa paglilingkod. Kaya nga dito sa ating gospel, mga kapatid, maging ang Panginoong Jesus, He is the source of all graces.
At sabi nga ni Pope Francis sa kanyang recent na document na Fiducia Supplicans, Jesus is the greatest blessing. Siya yung pinakamahalaga, pinakamalaking pagpapala ng Ama sa ating lahat. Hindi lang siya yung source, but He Himself is the blessing. Kaya nga dito sa ating gospel, itong pagpapalang ito ng Ama, itong regalo na ito ng Ama, ay ipinagkaloob niya generously sa lahat. Yung pagpapagaling ni Jesus, yung pagbuhay sa mga patay, yung pagpapalayas niya sa masamang espiritu, lahat ng ito ay biyaya na nanggaling sa biyaya. Si Jesus yung biyaya at yung kanyang ginagawa ay mga biyaya at pagpapala sa mga tao. Kaya nga makikita natin dito mga kapatid, no, yung tindi ng pangangailangan ng mga tao na sinasabing halos wala ng pahinga ang mga alagad ni Jesus at si Jesus na siya'y dinudumog ng mga tao dahil sa kanilang mga pangangailangan. And Jesus is not only dispenser, but He Himself is the grace. He is the blessing. Siya yung pagpapala. Pero tayong lahat, we are also called to be dispensers of graces. And of course, sabi nga natin, si Jesus yung pagpapala. He is not only the source of grace, but He is the grace. He is the blessing. Kaya mahalaga na tayo rin ay dalhin natin si Jesus sa ating kapwa. And what does it mean to bring Jesus to others? Sa pamamagitan ng ating healing relationships, sa pamamagitan ng ating loving presence, sa pamamagitan ng ating pagpapatawad, sa pamamagitan ng ating pagkakaibigan, iba't ibang pamamaraan upang dalhin natin si Jesus sa ating kapwa. Yung bang dalhin natin ang pagpapala sa ating kapwa. Yung ating pagdamay, yung ating pagtulong, yung ating pakikinig, yung pagpapatawad, yung ating pagkalinga, yung ating presensya, lahat ng ito ay mga pagpapala. Pero napakahalaga mga kapatid na tayo ay mayroong limitasyon. Even Jesus Himself, dahil siya'y nagkatawang taong Diyos, ibig sabihin, He became subject to space and time. Siya rin ay dinumog ng tao. At ang ginawa niya ay sumakay siya sa bangka. Dahil halos lahat gustong makahipo sa Kanya, gustong lumapit sa Kanya, at nagigit-git na siya ng mga tao. Ganun katindi yung pangangailangan, ganun kalaki yung ministry ng ating Panginoon. At gumawa siya ng paraan upang hindi itaboy ang mga tao, kundi i-accommodate sila. And He became creative in helping them. Kaya sumakay siya sa bangka, siya nangaral, siya nagturo, at siya nagpagaling ng mga may sakit at nagpalayas ng masasamang espiritu. Tayo rin, mga kapatid, ay mayroong limitasyon. Yung kaya nating gawin, yung kaya nating ibigay, lahat mayroong limitasyon. Pero yung limitasyon, hindi ibig sabihin hanggang doon na lang. We are also called to be creative in bringing Jesus to people. Creative in helping. Creative in loving. At sana yung mga limitasyon natin ay hindi maging hadlang para magmahal, para tumulong, para dalhin ang Diyos sa mga nangangailangan. Sana yung mga limitasyon natin ay magbigay sa atin ng hamon na maging creative kung paano haharapin, kung paano ma-overcome yung mga limitations na yon at patuloy pa rin na tumulong. It's like saying, kapag nag-umpisa kang magmahal, dapat magmahal ka hanggang wakas. At creativity is very important in loving, in serving, in
bringing Jesus to others. Lagi nating tatandaan, yes, we have limitations because we are only dispensers. Hindi tayo yung grasya, hindi tayo yung biyaya. Daluyan lamang tayo ng mga pagpapala at biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, mahalaga na makita natin yung mga pagpapalang meron tayo, yung mga biyayang meron tayo. At magiging pagpapala at biyaya lamang ang ating ibinibigay at magiging tunay lamang tayong daluyan ng pagpapala at biyaya kung malinaw at alam natin sa ating mga sarili na ang lahat ay galing sa Diyos. Lahat ay kaloob ng Diyos. Lahat ay pahiram ng Diyos. At tayong lahat ay daluyan lamang ng mga ito. Hindi atin, hindi dapat angkinin. Dapat ipamahagi, dapat i-share nang may responsibilidad. Dahil nga may limitasyon tayo, mahalaga na we become also responsible sa ating mga ipinagkakaloob. Dahil una, hindi atin ito. Ito'y pahiram lang. Kaya huwag sayangin, huwag iwaglit, huwag iwawala. Pahalagahan ito at ibahagi ng tama at maayos sa mga nangangailangan ito. Mga kapatid, sana po tayong lahat ay maging pagpapala sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagpapala mula sa Diyos. Laging tatandaan, dispensers lamang po tayo. Daluyan lamang po tayo. Hindi tayo ang may-ari at hindi tayo ang pwedeng magmay-ari. Lahat ay pahiram, lahat ay galing sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulad ng aming Panginoong Hesus, sana kami ay maging mapamaraan sa pagpamamahala at sa pagbabahagi ng iyong mga pagpapala sa aming lahat. Nawa kami ay maging mabubuting daluyan ng iyong biyaya para sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.